Magandang hapon mga ka-DIY. Ito na po yung dalawang inverter na naiparallel ko. So, ang gawin natin, pagdugtong lang natin to. Ang naiparallel ko pala ay yung tinatawag na converter. DC converter ng dalawang kasi hindi tayo pwedeng magparallel sa AC kasi hindi talaga pwede. So ang pinalakas ko yung DC natin. So yung isa, magpapahiram siya ng sa kabila para lumakas. So yung MOSFET nito kaya yung 3,000 watts yung MOSFET. So ang requirements ko lang is 2,000 watts. Nakakakayanin niya. So subukan natin. I-parallel na natin. Subukan natin sa induction, sa malalakas na na appliances para magamit. Parallel na natin. So ito na yun. Pakabit na natin. Ito yung battery ko. Dito natin kakabit to. Dito tayo magte-test. Okay na. So, subukan muna natin isang huwag muna nating parallel po. So, isang inverter muna. Subukan natin sa So, ito yung induction natin na gagamitin para matest natin. Sa isa pa lang sa isang inverter lang, hindi natin tinanggal natin yung ayan nakatanggal. So hindi pa naka-parallel yung yan, yung converter. So
Wait. So, ilagay natin. Buksan natin yung isa lang. Isa lang muna. Saksak natin. Kung kakayanin niya, alam ko hindi kakayanin eh. Pag isa lang. Yan. Tumunog. So, buksan natin. (1,200 watts). So, yung drop voltage ng isang ano. So, test natin ng isa pa. 1,400 watts. Bumigay yung ano. Bumigay yung inverter. So, hindi kaya. Hindi kaya. Ngayon, gagawin natin, pagdugtong na natin to. Sin muna natin to kasi hindi niya makikita eh. Hindi niya makita. Hindi niya makita yung ano. Pagtugtong na natin, uy, pumutok. Pumutok. Tututok. Ano. Hindi ah. Tututok na naman. Hindi, malakas kasi ano yung surge. Yan. Medyo pumuputok. Si capacitor yan, malakas ang ano nun eh. Ano nun. So, dito, kahit saan tayo magsaksak, kahit saan pwede natin buksan to. Sabay na. Sabay natin bubuksan. Yun na nakabukas pareho. Kung isa lang din yung gumagana. Isa lang din yung gumagana. Kasi nga, isa lang yung nakabukas. So, bubuksan natin pareho. Pero, yung saksakan niya, isa-isang inverter ka lang sasaksak. Isang inverter ka lang. Yan o. So, isang inverter ka lang sasaksak. So, dodoble lang yung ano niya, yung wattage. So, doon kasi sa mga comment, merong nagsabi na agad-agad masisira yung ano, yung MOSFET na ito. Kasi ang pinagdugtong lang natin, ang pinarallel natin, yung converter. Yung dalawang transformer sa loob ng inverter. Para tulungan niya para magbigay ng maraming current o kuryente doon sa isang, magtulungan sila. Parang magtulungan lang sila. So, yan natin, testing natin ulit. So, kailangan mga boss, mga ka-solar, mga ka-DIY, kailangan malalaki yung ano nyo yung wire na ginagamit, number 6 dapat, kahit sa mga battery. Itong battery ko kasi 5.5 kilowatt to eh. So, lithium ion, naka-charge yan sa solar. So, naka 12.4 volts tayo. Pag ginamit natin yan, natin, babagsak yan. Tingnan yung yung voltahe. So, buksan natin, mag-init tayo ng tubig. 1,200 watts. Sa isang inverter lang tayo nakakabit Dagdagan natin ng 1,400. 1,006. Kaya nyo. 1,600 watts. Kayang-kaya na isang inverter. Yung kaya kasi ng isang inverter, kasi tinignan ko yung datasheet nung MOSFET nito, hanggang 3,000 watts dun sa apat. So kung dun sa mga 3,000 watts na inverter na mga ganito, apat lang din na MOSFET ang requirements nila. So tingnan niyo mga boss, mga ka-DIY, yung voltahe ko bumabagsak. Ibig sabihin, malakas yung ng kuryente. Malakas yung current. So nagiinit tayo ng tubig. So wag nating hintayin natin hanggang sa So torture test ito. So sinasabi kasi ng iba dun sa mga nauna kong video,
nasisirain lang yung MOSFET nung ano, dahil ang pinagsabay natin yung ano lang, pinaralil natin yung converter lang. So kaya ibig sabihin 1,800 watts. Alam mo kung gaano kalakas yan, 1,800 watts. Kaya ng ano, dati hindi kinakaya. So, ibig sabihin, kakayanin talaga. Kahit mag 2,000 watts pa yan. 11.5 volts na lang yung ano ko. Malakas sumigop ng kuryente to eh. Malakas sumigop ng kuryente oh. Alam mo kung gaano kalakas yan. So sa isang inverter lang kayo magsaksak. Pwede rin naman kayo magsaksak dito. Isa. Kaya lang, siyempre maghahati ng ano yan. Pwede naman kayo magsaksak. Yung mga computer lang, pwede. So dalawa na yung saksakan nyo. So magtutulungan lang sila ng ano. Yung converter lang ang magtutulungan. So yung MOSFET sa kabila hindi yun nagagamit. Yung kabila lang. Ayan, kukulo na oh. 1,800 watts. Kukulo na, pwede na tayo magkape. Diba? Kung brownout, pwede ka magluto. Magagamit mo yung induction cooker mo. Basta may ganito kang battery lang. O, diba? O, kumulo na oh. Ibig sabihin, kaya. Kaya. So, success. Success yung pag ano natin. Success yung pag parallel natin dito sa ano. Ayan o. Kumukulo na o. O. Pwede tayo magkape. O. Diba? O. O. 2,100 watts. Kayang-kaya o. O. 2,100 watts. O. Patayin na natin kasi sayang yung kuryente. O. Ibig sabihin success yung ginawa ko. Kayang-kaya. Kasi bago ko naman ginawa, so pinag-aralan ko muna yung datasheet ng ano dito, ng MOSFET, IGBT. Nakaya niya hanggang 3,000 watts. Karamihan kasi ng ano, ng mga inverter, 3,000 watts. Sa apat hindi na MOSFET ang ginagamit. So yung iba, 8. Yung mga 4,000 watts, 8 na high frequency. Kasi high frequency yung tawag dito eh. High frequency. So mga guys, success tayo sa ating project. So nabawasan tayo ng 0.2 volts sa ating battery. So malakas talaga kumain ng ano. Lakas talaga kumain ng kuryente yan. Siyempre, malakas to eh. So ito yung project ko na battery. Matagal na to. Mga 3 years ago na. Matagal na rin namin ginagamit. So malaki na rin pakinabang. So okay na. Napanood na natin na success yung ano natin, yung pagparallel sa dalawang inverter. O mga kasolar, alam nyo na kung paano ko ginawa yung parallel sa ano. Ngayon kung may dalawa kayong ganito, pwede nyo parallel. Kaya hindi lang yung ginawa ko. So mapapakinabangan nyo yung ano, yung dalawang inverter kaysa sa isang inverter lang. Ako kasi, kaya naisip ko yun, kasi marami ako inverter na ganito eh. Kasi gumawa ako ng ano, ng generator. Pakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo yung ginawa ko na ano, na generator. So tatlo yung ginagamit kasi sa procession yon. Sa procession kasi hindi na gumagamit ng generator. So ito yung ginawa ko. Bawat ganito merong ano, merong isang ganyang inverter. So 4 yung inverter ko. Oh. Yung ganito. 4 yung ganito. Kung kinuha ko yung dalawa, meron pa akong isang ginagamit dito. So 3 yan. 3 yung ganito ko kasi ginagamit nga pag sa mga Semana Santa, sa mga ano, sa mga prosesyon, sa mga karo ng ano, itong ginagamit. So hindi na gumagamit ng generator na napakaingay at napakalaki. Mausok pa, kawawa naman yung mga nasa uli, nagpuprosesyon, ang ingay-ingay tsaka mausok. So ito ginagamit ko ng simbahan, inihiram sa akin, pinapahiram ko naman. So nakakatulong naman ako sa kanila, kaya marami akong ano. So kung bibili pa ako ng ano,
Ay, baba na natin to. Kung bibili pa ako ng ano, may mga nag-comment kasi, ba't hindi ka na lang sir bumili ng ano, ng na 5,000 watts na inverter. Eh, mahal eh. Meron na ako nito, ba't bibili pa ako? Eh, kaya naman. O, naisip ko na mag-parallel na lang ng dalawa. So, dalawa yung gagamitin ko dito na inverter. Hindi na ako bibili ng ano, ng 5,000 watts na inverter para magamit ko sa pagluto. So, naka-automatic transfer switch naman to. Pag nag-brown out, automatic. Hindi kami nawawalan ng kuryente. Automatic yun, pati refrigerator. Kaya dito kumukuha yan. So, kanina, mga 6 hours namin ginamit to. Puno pa rin, no? 6 hours. Sa umaga. Kasi maganda yung araw ngayon. So, maganda yung ano. Hindi na ako bibili ng ano. Pwede naman pala. So, doon sa mga ano, sa mga meron na, huwag na kayong bumili. Subukan nyo itong ginawa ko. Salamat sa mga nanood ng video ko. Mag-subscribe naman kayo para makagawa pa ako ng mga maraming video na mapapanood nyo. Subscribe to my channel and like my channel. Salamat po.